Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para po kay Allah lamang subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala, bendisyon, basbas at grasya ay ipagkakaloob niya sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat na tunay na sasambahin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging pinakamakapangyarihang hari ng mga hari. Siya lamang ang tanging may sapat na kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Mahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Islam po ay relihiyon na magaan, madali at mapagbigay. Hindi po ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang hindi natin kakayanin. Kung anuman ang nagawa natin kabutihan ay gagantipalahan, at kung anuman ang nagawa nilang kasalanan ay parurusahan. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Hindi po iatas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao maliban lamang sa kanyang kakayanin. Siya ay gagantimpalahan sa kanyang nagawang kabutihan at parurusahan sa kanyang nagawang kasalanan. Hindi rin ipinagkait ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim ang anumang kahirapan sa kanyang kautusan. Huwa ijtabakum wa ma ja'alaykum fid din min haraj. Pinili kayo ni Allah upang ipalaganap ang mensahe ng kanyang kaisahan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa kanila sa kanyang relihiyong Islam, at walang ginawang mahirap sa relihiyon. Ang bawat kasalanang nagawa ng Muslim sa pamamagitan ng pagkamali, pagkalimot, o napilitan lamang na gawin ang kasalanan ay ipapatawad po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. O aming Panginoon, huwag mo kaming parusahan kapag kami nakalimot o nagkamali. Ang Muslim po ay parurusahan lamang kapag talagang sadyang ginawa ang kasalanan, at hindi po parurusahan sa kanyang pagkakamali. Walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum. At wala kayong kasalanan sa pagkakamali, maliban lamang sa sadyang binalak ng inyong mga puso. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wada'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alay. Isinalaysay ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na mula sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ipapatawad ni Allah ang nagawa ng aking tagasunod na sanhi ng pagkamali, pagkalimot, o naipilit lamang sa Kanya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakamaawain at pinakamapagbigay. Sinugo ang Kanyang propeta upang ipamahagi ang relihiyong madali, magaan, at mapagbigay. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ninanais ni Allah para sa inyo ang magaan at madali. Hindi niya ninanais ang mahirap para sa inyo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna ad-dina yusrun.
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyong Islam ay madali at magaan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, laging tandaan na ang Satanas ay matinding kalaban ng tao. Siya ay gumagawa ng paraan para malimutan mo ang pag-aalaala kay Allah. At pinagpapaganda niya ang kasalanan upang maging kaakit-akit para sa iyo. Kaya may mga tao na nakikita nila ang masama na ito ang maganda sa kanilang sariling paningin. Kaya ginagawa nila ang masama kahit ito'y labag sa kagustuhan ng ating lumikha. Istahwadha alayhim ash-shaytan faansahum dzikrallah. Ulaika hisbus syaitan. Ala inna hisbash syaitani humul khasirun. Sila ay nakontrolado ni Satanas at pinapalimutan sa kanila ang pag-aalaala kay Allah. Sila yaong mga kakampi ni Satanas. At tandaan na ang kakampi ni Satanas ay sila yaong mga talunan. Ang guning-guning masama ay ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggat ito'y hindi maisa sa katuparan hanggang sa pag-iisip lamang. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tajawaza li ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Sinabi ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ipapatawad ni Allah sa aking tagasunod ang mga guni-guning pumapasok sa kanilang isipan kapag hindi nila naibunyag at hindi nila naisagawa. Kaya sinumang nakagawa ng kasalanan ay dapat lang takpan at itago at magsisi agad-agad. Kapag nagkasala ang isang tao, pagkatapos ay nagsisisi, tatanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsisisi. Mayroon po tayong kailangan tandaan na may mga kondisyon ang pagsisisi upang katanggap-tanggap ang pagsisisi. Una, ang ikhlas. Ito po ang katapatan na wala tayong tanging hangarin sa pagsisisi kundi ang kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, itigil na ang kasalanan. Pangatlo, pagsisihan mo ang nagawang kasalanan. Pangapat, tiyakin na hindi po babalikan ang kasalanan. Magsisi ka kapag wala ka pa sa binggit ng kamatayan. Ito po ang sinasabi nilang gargara. Yung parang kumukulo na yung lalamunan mo dahil lalabas na yung kaluluwa mo. Kapag doon ka magsisi, hindi na po tatanggapin doon. So, kailangan bago ka sana sa binggit ng kamatayan ay magsisi ka na. At kapag ang kasalanan ay kasalanan mo sa kapwang tao, ay kailangan bayaran mo kung ito ay utang. At kung mayroon kang nasaktang damdamin, kailangan humingi ka ng kapatawaran sa kanya. So yan po ang mga dapat natin tandaan sa kondisyon ng pagsisisi dahil po napakabait po ang ating tagapaglikha. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Isinulat ng iyong Panginoon ang natatanging kaawaan ng kanyang sarili na katotohanan
Sinumang gumagawa ng masama na may pagkamangmang at pagkatapos ay magsisisi at gumagawa ng kabutihan, katotohanan, siya ay pinakamapagpatawad at pinakamaawain. Si Allah ay tanging pinakamapagbigay, pinakamaawain, at pinakamahabagin. Pinapaparami ang gantimpala ng kabutihan at pinapatawad niya ang mga kasalanan kapag ito'y pinagsisihan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala Inna Allah katabal hasanati was sayyiat thumma bayyan faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu 10 hasanatin ila 700 da'fin ila ad'afin kathirah wa in hamma bisayyiatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida rawahul Bukhari wa Muslim. Ipinagutos niya sa mga anghel na nakatakdang tagabantay sa iyo na kailangan may tala ang maganda at masamang gawain. At ito'y nuro niya kung papaano isusulat. Itinadhana ang maganda at masamang gawain at ipinaliwanag na sinumang magbalak na gagawa ng kabutihan at hindi niya naisakatuparan ay ipapasulat ni Allah na siya'y parang nakagawa ng isang ganap na kabutihan. Kapag binalak niyang gagawa o isagawa at naisagawa talaga ay ipapasulat niya ni Allah subhanahu wa ta'ala na para siyang nakagawa ng mula 10 hanggat 700 kabutihan o mas mahigit pa. Sinumang magbalak na gagawa ng masama at hindi niya nagawa, kasi napigilan ng kanyang sarili ay ipapasulat ni Allah na para siyang nakagawa ng isang ganap na kabutihan. Bagamat kapag ito'y naisagawa niya, talagang hindi niya napigilan ang kanyang sarili, ipapasulat na isang kasalanan lamang. Ganun po mga kapatid, tayo, kamahal ng ating tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan talaga ang ating dakilang pinakamakapangyarihang tagapaglikha na tinalo ng kanyang kahabagan ang kanyang galit, na siya'y pinakamahabagin at pinakamaawain sa kanyang nilalang. Ipinagkaloob sa atin ng Islam na ito lamang ang tanging relihiyon na tatanggapin niya. Inna ad-dina indallahil Islam. Ang tunay na relihiyon kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino mang magnanais ng relihiyon maliban sa Islam, kailan may hindi tatanggapin para sa kanya at siya ay kabilang sa mga talunan sa araw ng paghuhukom. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minhu bil ayati waz zikril hakim wa ajarani wa iyyakum min adzabihi al alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.